nawalan ng kwenta yung mga flood control na inayos. And according nga dito rin kay Marcos na ang flood control is nakabase lang doon sa naging lakas ni Ondoy. Or maybe pinasobrahan yan but not expecting yung double na lakas na meron itong si Christine. Kaya ganun ang nangyari sa ating mga flood control project. So may dapat pang masisihin. Wala akong pagkipat. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nag-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ang mga flood control. Nandiyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. In late October. So yan yung naging pahayag ni Marcos about sa questionabling flood control na yan. Dahil simula nang bumanat itong si Christine, yung bagyong Christine, talaga namang grabe. Siya ngayon ang latest na pinakamalakas na bagyong dumaan sa Pilipinas dahil nga sa ginawa niyang pagsira sa halos karamihan sa probinsyang dinaanan niya. Diba? So nakita talaga natin na kung tutusin talagang overwhelming yung lakas ni Christine yon na talagang sumira sa karamihan ng infrastructure. Diba? Kaya nga biglang nagkahanapan. May sinisisi yung dating administration na kay Duterte na kung saan maraming build na ginawa, di ba? And part of that build is itong mga dike, di ba? Yung mga dike, yung mga seawall, ano na yan, di ba? Yan, ilan yan sa mga naging project. And of course, yung iba pang mga infrastructure. At those are the times na naging isa sa project ng Duterte administration na naku-question kung saan napunta. Di ba? And pero si Marcos Jr., iba yung tono ng kanyang pananalita na hindi niya biniblame. Di ba? Kasi meron naman talaga. May flood control. Diba? Ang naging problema lang is talagang iba yung force na dala nitong si Christine na talagang sumira sa karamihan ng mga infrastructure na dahil sa dami ng tubig na kanyang dala, yung design para doon sa mga flood control area or infrastructure is hindi kinayanan. Okay, so bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung aking mga nabibigay na opinion dito sa content na to is pawang aking observation, pangunawa at tingin ko'y tama. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, or opinion that you might think will help us understand better yung dinidiscuss kong content, please share it on our comment section. Okay? So, yun na nga. Sa ating narinig na yan, mas binibigyan ng pansin talaga ni Duterte, ni Marcos Jr. na iba yung dalang lakas ni Christine, ng bagyong Christine, na dahil sa lakas niya, yung mga flood control or yung mga ni-ready ng dating administrasyon na mga pananggalang against sa mga ganitong sakuna is hindi kinaya. And of course, di ba, hindi maiwasan dyan yung mga ibang substandard na pagkakagawa. Let's face it, marami ang mga ginawa dito sa Pilipinas na mga infrastructure na substandard kasi nabubulsa. Yan po ay realidad na nangyayari, di ba? May mga nakikita kayo sa ibang mga gumagawa ng content na oo, may flood control or may dike, pero nasaan naka-pwesto. Tapos, nung tinignan, halo yung loob. Okay ba? So, marami talagang mga pinagawa. But the problem is, yung paano ginawa, gaano kalakas, gaano katibay yung ginawa.
at saan banda nilagay yung mga infrastructure. And so, I have another clip na kung saan ito mas magandang napaliwanag kasi this is in written form. So, let me show it to you. Ito po siya. So, yan. Kung papansinin natin, ito is kinote si Pangulong Marcos. Nagbabago talaga ang panahon, kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang naging epekto ng climate change. Major talaga yan so ito pa yung nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Diba? Kasi nga, sa lakas, sa dami ng tubig na dala nitong si Christine. And actually, meron ditong nagtanong kay Presidente Marcos pero inignore niya to. And mas gusto niya pang pag-usapan yung nangyari about dito sa bagyong si Christine. Kasi tinanong siya na ang Duterte ay nagbigay ng mga tulong sa Laurel, Batangas. Kasi nga isa rin sa tinamaan ng ang Batangas. Sila yung isa sa mga direct hit, and mostly yung mga nasa malapit sa mga lake ang talagang na-wash out yung bahay. Pero hindi siya nag-comment, and he directed the discussion to the urgent issue caused by Christine. Okay? So, yan yung reason of 700 centimeter of rain, nearly double the amount recorded during Undoy. So, talagang si Christine ang isa sa ngayon, ang pinaka-latest na malakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Okay, maraming nagsasabi na nababasa ko sa dyaryo, narinig ko sa ito, yung sinabi din sa video about questioning kung nasaan na yung flood control na yan, ano yung nangyari, pinera ba yan, pinagawa ba talaga yan, na kung ating titignan from the previous government up to now, di ba, they are doing something about this. Ang problema, yun nga, sa lakas at dami ng ulan na binagsak ni Christine na good for 2 months, ginawa niya lang sa loob ng 24 oras. So kaya ganun nangyari. Nag-overflow. Okay? Masyadong madami yung naipon na tubig sa ating mga dam na kailangan magpakawala. Diba? And bukod pa doon, yung talagang lakas ng tubig. And of course, the deforestation na nangyayari sa ating mga kagubatan. Na dyan nga sa Batangas, marami mga ugat ng puno, mga troso na nagbabaan simula sa bundok and the other provinces na ganun yung naging resulta. So, bukod sa climate change, di ba? Yung pagkakaroon natin ng illegal logging, so these are the contributors kung bakit talagang nawalan ng kwenta yung mga flood control na inayos. And according nga dito rin kay Marcos na ang flood control is nakabase lang doon sa naging lakas ni Ondoy. Or maybe pinasobrahan yan but not expecting yung double na lakas na meron itong si Christine. Kaya ganun ang nangyari sa ating mga flood control project. So may dapat pang masisihin, it's the nature. Pag nature na ang naningil, kahit na anong tibay ang ating gawin, bibigay at bibigayan. Hindi natin pwedeng pigilan ang way of nature. Ang magagawa lang natin, bigyan siya ng maayos na daan na hindi tayo maapektuhan. Sa nangyaring ito, diba? Marami mga kumo-question, ito po talaga yung totoo. Na climate change at yung dalang lakas ni Christine. Hindi po ito pwede nating i-blame sa gobyerno, mapadati pa man yan, or yung current government. Because it's the nature dictates sa kung ano yung pwedeng mangyari sa ating bansa.
So, yung sisihan, normal yan. Pero sana maging observant tayo. Di ba? Maging keen observer tayo sa mga pangyayari. At huwag tayong magpapadala doon sa mga sinasabi ng iba na ito ay dapat isisi sa government ni Duterte or sa government ni Marcos Jr. Dahil sa nangyaring ito, it's the nature ang gumawa ng paraan or ang gumawa nito na hindi nabigyan ng maayos na pansin. So, ano yung dapat gawin? Tulungan yung mga nangangailangan ng tulong ngayon. Alright? So, dito nga, umiwas pa si Marcos Jr. na pag-usapan, na intrigahin kung ano yung tulong na ginawa ni PPRD. Diba? Ni former President Duterte. Kasi hindi niya sinagot yun. He focuses on the issue on hand. Diba? Ay, ito pa yung sinabi niya, they have to realize that they are two sides to this. Dapat maunawaan talaga ng tao na hindi lamang yung budget kung ano yung science. What the science? Follow the science. See what is happening. He said, stressing the importance of infrastructure upgrade that considered new environment realities. Diba? Because of the climate change, kumbaga unpredictable na ngayon yung climate. Diba? Pwedeng walang hangin, puro ulan, pwedeng puro hangin, walang ulan. Diba? So, yun yung epekto ng climate change. So, kaya dapat maging ready sa lahat ng sakunang darating. Regardless nasa ang lugar man tayo. Dahil katulad nga na sinasabi, climate change, hindi natin alam kung anong dalang meron yan. So, issue lang po tayo, walang personal lang. Kung ano man po yung mga nasabi ko rito, it's all about my opinion. So, if you have your own, please leave it on our comment section. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat.